No, bigyan natin ng isang mataas na palakpak ang ating Panginoon no, ngayong umaga. Tunay nga na karapat-dapat siyang palakpakan at karapat-dapat siyang purihin. At magandang umaga po sa ating lahat, no? Magandang umaga rin kung saan maabot ang aking tinig at higit na lahat, magandang umaga sa ating Panginoon. Ano, medyo makulimlim, pero walang makakapigil sa atin na magpuri sa Panginoon. Ano? Amen. Hallelujah. Sige nga, minsan nga, church. God is good! Grabe! Grabe! God is good! Amen. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon no, sa buhay ng bawat isa. Napakabuti ng Lord sa church na ito. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, church, no, sa umagang ito, uwitan natin ang ating Panginoon. Ano? Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na we offer our lives to you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, church, na tayo umawit. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. That I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes, Lord, things in the past, things in the past, things unseen, wishes and dreams are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na we offer our lives to you, Lord. Tunay nga, Panginoon, na dalangin namin na ikaw na po ang bahala sa mga buhay namin, Panginoon. Na we surrender our lives to you, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po at nandito ka sa kalagitnaan ng bahay-sambahan na ito. Hallelujah. Sige, church, na minsan pa, Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I
offer my life to you. Hallelujah. Yes, Lord, at sa umagang ito, Panginoon, kami po ay patuloy na aawit sa iyo. We are coming back to the heart of worship, Panginoon. Hallelujah. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Yes, Lord. Longing just to read something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Yes, Lord. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Yes, Lord, it's all about you, Panginoon Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Lord, King of endless words, King of endless words, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, yes, Lord, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Lord. When it's all about you, Panginoon, it's all about you, Lord. Bakit kami nandito? Bakit kami patuloy na kumakanta? I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Yes, Lord. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Yes, Lord. More than a song. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart.
are coming back to the heart of worship. Yes, Lord, at patuloy ka namin aamitin. Nandito naman kami, Panginoon, upang purihin ka, upang sambahin ka, Panginoon, upang kantahan ka, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, Krishna, tayo umawit. Light of the world, you step down into darkness. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Yes, Lord. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord, King of all days, also highly exalted. King of all days, also highly exalted. Glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. All for love's sake became poor. And here I am to worship. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. Yes, Lord, I'll never know. Sige, church, no? Let's call upon the name of the Lord and be saved. Hallelujah. Call upon the name of the Lord and be saved. And be saved. Yes, Lord, and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved.
namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Salamat. rin. Karin. Wait lang po, commercially, inom lang po ko na. Nasaan baso mo? And I'm back. You are right. You're back? We're back. Amen. Hallelujah. Sige nga, palakpakan nga muna natin muli ang ating Panginoon. Pinakamataas at pinakamalakas natin palakpak na para sa ating Panginoon. God is good. Grabe. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Ano? Sige po, ano? Kamusta ang lahat? Hallelujah. Kamusta ang nagdaan nating linggo? Mula Lunes hanggang Sabado. Communion. Ayan, ready na po habang nagsasalita ako dito. No? Communion po. Oh, sige, communion po muna. Ano? O sige, pasalamat habang hinahanda yung kumain. Sige po. Sige. Sige. Sinong first honor natin for today's video? Taas ang energy niya, no? Ang sinong first honor natin? Going once, going twice. The going once, going twice. Walang ano. Ate Joel, Ate Julia, Ate Isa, Kuya Jean, Kuya Carl. At dahil wala, sige, ako na lang. Ayaw nyo, ha? Ako na lang. Ako, Oo nga, nakikita ka namin na nasa parang may sword yun, ano pa. ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi, ano ba? Hindi, nagpapasalamat ako sa Lord kasi nung nagdaang Monday, Tuesday, and Wednesday po, nag-duty ako sa Pasig. Napakalayo. Di ba? Parang, di ba? Kamusta naman ang Mahal pa masahe ko, napasok. Pasig? Ayun. Malayo-layo din po siya, pero salamat sa Panginoon, sa awa ng Diyos, at ako'y nakasurvive. Nasa duty, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa mga knowledge na binigay niya nung nagdaang duty ko nung Monday hanggang Wednesday, di ba? Parang feel na feel ko talaga yung pagiging scrub nurse ko doon. Parang kala mo talaga Sabi nga ni Pastor, sabi nga, kunwari surgeon, nagka-sa-akin si Pastor. Tatawa ko, na-realize ko yung picture ko, oo nga, para ako surgeon. Pastor, may member siyang sword yun. Oo nga, ng picture ko. Sabi ko, pero ano po yun, Pastor? Katatapos lang ni Doc, ang ginagawa ko na po noon, nagka-close na po ako nung sugat. Parang ganun na. Parang gano'n na nga rin kapag scrub nurse po, Pero ayun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi, di ba, yung experience ko doon ay parang bumabalik ang aking puso sa pagiging doktor. Eh, parang doon ko talaga na-realize, sabi ko, gusto ko pala talaga maging doktor. Di ba? Pero ayun, maraming salamat sa Panginoon na nasa knowledge na binigay niya. Sa gabay na binigay niya, na kahit ako minsan ay ang kamay ko nanginginig, pero doon ay walang panginginig. Amen. Ganon, sila ang manginig sa akin. Charing. Charing, iba pala yun. Amen. Kaya ayun, sa Lord talagang pinakamataas sa papurin pagsamba at pasasalamat. Amen. Hallelujah. Sige. Ayun. Sige, palakpakan naman natin ang ating Panginoon sa buhay ni Kita Del. Do not mention name. Wala akong i-mention. Ang i-mention ko si Topi. Thank you, Lord, kasi tapos na yung injection ng ating mahal na pastor. Nag-last na nung Friday. So, dahil buhay si Topi, wala lang susunod na injection. Glory to God. At saka, thank you kasi andito yung dalawa nating kabataan. Yung Argonza Sisters. Lahat in general na to. In general na. Ilaban natin ang faith natin kay Jesus Christ. Ilaban natin. Kasi pag inilaban natin, ilalaban din niya tayo eh. Okay? Ilalaban din niya tayo pag inilaban natin siya. Yun lang. Thank you, Lord, sa
Kasi ilang ano na kami, na dalawa lang kaming mag-asawa sa bahay. Pauwi-uwi lang doon yung bunso namin pag magugutom. Pag nagugutom at wala na siyang budget, uuwi sa bahay. Yun. Ma, uwi ako. Bakit? Gutom ako. Wala akong budget na. Ganon. Magugulat ka, wala ka ng noodles. Wala na. Ganon. Nakikita namin yung pagiging nag-mature naman kahit papaano. Salamat sa Lord God. Tapos, baka nakakalimutan nyo, sa 11, mayroon tayong birthday celebrant. Batiin nyo, ha? Bahala na kayo, hanapin nyo kung sino sa ating mga Agosto, okay? Sa March 11. Wala kayong karapatan kasi lahat kayo may mga FB. Wala kayong karapatan, hindi babati. Lagot kayo sa akin pag hindi kayo bumati ng March 11. Okay? Alam mo ko yung may birthday, no? Tapos, thank you Lord kasi nabisita namin si Nanay Metang last Sunday. Namit ni Pastor yung isang kapatid ni Tito Michael nyo. Thank you Lord. Patuloy natin na ipanalangin ang Nanay Metang. Continuous na ipanalangin. Okay? Ganon din sa lahat ng mga Carl. Thank you, anak. Ilaban mo lang din yan, anak. Okay? Tapos, maraming salamat sa mga nagtitiwala kay Pastor Vic na humihingi ng prayer. Hindi lang ito lagnat, hindi lang sakit sa ulo. Napapansin ko puro cancer ang nagpapapray kay Pastor Vic. Dialysis, mga ganun. So, Lord, kayo na po ang bahala. Everyday talaga nadadagdagan yung prayer list. Kahapon, kinaray na ako ni Pastor. Sabi niya, Mami, tara, pray na tayo. So, nalaman ko lahat-lahat kung ano yung mga dapat ipag-pray. Okay? So, sa lahat, maraming salamat ulit. Lord God, huwag mo kaming iwanan. Thank you, Father God. Amen. Ay, nagtatanungan na po sila kung sino daw may birthday sa 11. Hanapin niyo Hanapin nyo talaga. Ay, nakabala kayo dyan. Wala talaga. Ang mga birthday ng April Fools talaga eh. April Fools at... March pa lang, Pastor. Hindi, yung mga April. Yung mga may April, marami pala tayo may birthday ng April yan. Pero ngayong March, isa lang siya. Nag-iisa. Sino? Bukod tangi at walang Hanapin mo, Pastor, kung sino din. kapantay. Hindi mo alam, ha? Alam niyo. Ayan. Sige po, may magpapasalamat pa po ba? Mamaya pagalitan kayo ni Michael, sabihin, chamba. Ayan, nagbigay. Sige po, meron pa po ba no, bago tayo magpatuloy sa communion po? Communion daw muna sabi ni Pastor Vic. Ano yan? Mark 16, 17. Mark 16, 17. Ay, 11:24. First Corinthians po, no? First Sige, Corinthians. pamigay na po muna ang communion po Habang binabasa. habang binabasa ko. 1 Corinthians chapter 11 verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Verse 25. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Verse 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Verse 27. Kaya nang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarang ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarang. Pastor. Kinuha ni Kristo ang saro, kanyang tinapay na pira-pira. Ito ang aking katawan
na aking ibinigay para sa inyong kaligtasan. Sabay-sabay natin isubo. 1, 2, 3. Sa hapagkainan, kinuha ni Kristo ang saro at sinabi, ito ang dugo ng bagong tipan. Inumin niyo ito bilang alaala hanggang sa aking pagbabalik. 1, 2, 3. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Amen. Hallelujah. Sige po, ayun, tapos na po tayo sa pagpapasalamat at communion po. Tayo po muna ay dumakot sa tithes and offering. Hawak kinakabahan na yung isip yun. Kari. Nanakapin. Then sige, dito na lang po sa lamesa, dito. Para muna natin ipakita sa camera. Opo, dito na lang. Kaya na lang ang lumapit. No, at huwag magtignan. At huwag magpatunogin. Dahil hindi naman dadami. Mamaya na lang. Amen. Mamaya na ako magbibigay. Ayuda. Amen. Sige po, ipag-pray po muna natin yung kalooban. Hallelujah. Sige po na tayo manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. At maraming salamat din po sa mga kaloob na ito, Panginoon. Nalangin po namin, Panginoon, ang tithes and offering po na ito ay magamit po sa iyong gawain. Langin din po namin yung mga nakapagbigay na ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na ikaw lang po ang makakarinig ng mga unspoken prayer nila, Lord. At dalangin ko rin po yung mga hindi nakapagbigay. Nabigyan niyo po sila ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo, Panginoon. Muli, maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyo pinakamataas sa papuri at pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Sige, church, tayo po ay dadako na, no? Yes. Siyempre, every Sunday na tayo may special number, Hindi na yun, kumbaga, hindi na yun mawawala sa every Sunday natin, na nag-worship, nagpupuri, nakikinig ng salita ng Diyos, Kailangan may special number. So, today, syempre may hinanda ulit tayo special number. At ayun, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya J.L. Yes. Seryosohin mo yan, ha? Seryosohin mo yan. Tinakot, eh. Hallelujah. Lord, we worship you. Your glory goes beyond all
Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all things. Oh, my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, alone. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Cry of my heart is to bring you a praise from the inside out of my soul. Cries out. I hope you can bring the best. I hope you can. Never lose hope because you hope you will. I give you control. Consume it from the inside out, alone. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Yes, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Now my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. God of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out from the inside out of my soul. Cries out. Thank you. Hallelujah. Praise Lord. Nasa background. Tunay nga, no? Diba? Lakas ng background. Lakas ang background ni Nico Daya na. mo ha. Next ulit. Si Alian, daya eh. Nilakasan yung background eh. Amen. Hallelujah. Oh. Ano yan, Carl? Next week ha. Oh, next week ka. Oh, sige po, dahil dyan, syempre next week mayroon ulit, pag-uusapan pa kung sinong next. Bubuta ng... Di ba sabi nga ni Tita Del no, sa GC ng church, ang special number, huwag naman daw yung pinapaawit ng song leader. Totoo yun, kasi sa inyo kukuha ng bago ipapaawit. Totoo yun. Tama yun, sa inyo kukuha ng bagong ipapaawit. Tama yun, tama yun. Kailangan mas special number muna siya bago siya ipaawit. Amen! Amen! Hallelujah! Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon na Amen! Sige po, at huwag na rin tayong magpapatumpit-tumpit pa. At tayo po ay dadako na sa pinaka-importanting parte ng ating gawain, ang pagbibigay po ng Word of God. Na pangunahan ni Pastor Vic. Pastor Vic, pasok! Ito na, nakapasok na. Hello, testing. Ayoko na sumigaw, hayaan ko ng malakas ang mic. Mga kapatid, kamusta na ho ang ating mga buhay-buhay?
Salamat sa Ama, sa Panginoon. Pakiabot na yung salamin ko, medyo nahihilo ko. Nahihilo ko. Kasi may nalilate. Wala pang dumarating. Lagi na lang. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit late din ang blessing o nawawala. Yung lagi pang absent ng absent. Hirap kasi. Ang ating paksa ay patuloy na kumugunita sa ating mga Kristiyano. Pag nangangaral, katulad nung last Sunday, ewan ko kung na-bless kayo. Amen. So, pumunta tayo, yung tinatawag na visitation of the sea. Napaka-importante dun sa James chapter 5 na isang tao ay pumunta sa bahay ng merong sakit kasi isa yun sa technique para matuto. Buong church nagpunta ron, pinag-pray ang mga may sakit. Isa yan sa ministry ng isang totoong Kristiyano. Amen. Hindi lang pastor, kung hindi ang Kristiyano in general. Meron mga nagsasabi, mga apostles lang daw. Di totoo yan. At sa Matthew chapter 10 verse 1, sinabi, "And when he called unto him his 12 disciples," take note, disciples, hindi sinabing apostles. "He gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease." Ang problema sa isang Kristiyano, hindi nila alam, isa rin yan sa ministry na kailangan mong sumunod, maranasan ang pagpapagaling. Alam mo, may mga tao ayaw sumama. Ito hindi to parinig. Ito talaga ang totoong sinabi ni Lord sa akin. Ito ang magpapatunay sa last days. Ngayon, last days na. Kung talagang ikaw'y Kristiyano, sasama ka, bibisita ka. Bakit? Kasi tuturuan ka ng Lord kung ano yung sasabihin mo. Pag ikaw'y pumunta sa bahay, anong kailangan mo? Hindi lang kapal ng muka. Hindi lang kapal ng bulsa. Noong si Pedro nagpagaling ng isang bulag at saka isang pilay, sabi niya, "Silver and gold have none I, but at the name of Jesus, arise and walk." Ginto, pilak, wala ako. Ngunit sa ngalan ni Jesus, tumayo ka at maglakad at ligpitin mo ang iyong banig. 2 times yan. Meron din sa book of John sa chapter 9. Meron din yung isang bulag din. No? At the same time, pilay. Hindi siya makaluksuro sa tubig kasi ang inaabangan nila yung angel, bababa, kakanawin yung tubig. Parang paguguluhin yung tubig. Lahat ng tatapak doon gagaling. Meron pang mas higit sa mga anghel. Si Jesus Christ. Amen. Sabi, anong ginagawa mo? Kasi tuwing pupunta ko, lagi na lang ako nauunahan sa tubig. Tinakanaw ng anghel mula sa langit ang tubig. At kami lulublob gagaling. Ako na lang lagi dehado, laging huli. Yung tao pala, ilang taon ng ganun. Bakit? Ano bang gusto mong gawin? Gusto ko makakita. Gusto ko makapaglakad. Iba-ibang sakit. Sabi ni Jesus, kunin mo ang iyong higaan, tumayo ka. Lumakas yung tao. Paglakas ng tao, tumayo siya, gumaling. Nakatayo. Ganon ang kapangyarihan ni Jesus. Maraming tao lumalapit kung kani-kanino, ba't hindi pa sila lumapit sa totoong Jesus? Amen. Amen. Jesus na walang wangis, walang itsura, pero makapangyarihan. Amen.
Minsan, ginagawa nila ang itsura ng Diyos katulad ng isang hayop o kaya katulad ng isang tao. Na ang Diyos naman ay walang wangis. Siyempre, kung magpapalayas ka ng espiritu, espiritu rin ang gagamitin mo. Kung magpapalayas ka ng tao, tao rin ang gagamitin mo. Tama ba? Amen. Pag meron kang aarestuhin, tao rin ang gagamitin. Hindi naman pwedeng espiritu aaresto. Nagets na? So, sa verse 1, ang sabi, pakinggan niyo yung Tagalog. Sabi, at pinalapit niya sa kanyang mga 12 alagad. Hindi sinabing apostol. At binigyan niya sila ng kapahamalan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Amen. So mapapansin nyo, yung Diyos nagpalabas ng tao. Tapos, kaya lang na lamang apostol, dito sa verse 2, mapapansin nyo, binanggit yung 12. Now, the names of the 12 apostles are these. Hindi porket 12 disciples, 12 apostles. Bakit ginamit disciples? Kasi hindi pagiging apostol ang importante. Mas importante yung salitang disciples. Yung salitang disciples sa English, sa Griego, kung titingnan niyo yung original Greek text, disipulo. Alam niyo, minsan, pag kayo nag-college, may mga nakalagay doon, College of Discipline. Ano yung mini-major mo? Discipline of Medicine, Discipline in Communications, Discipline in Technical Skills, Discipline in Engineering. So, mapapansin nyo, ang ibig sabihin ng salitang discipline, learning. Discipleship, learning. Ikinig ba kayo? Amen. Ano ibig sabihin ng disciples? Kamusta na? Dito ka na lang. Dito ka muna, wala ka nang gagawin. Hindi, tigilan mo na yan. Linggo eh. Dito ka. Hindi. Kaibigan natin yan eh. Kahit na nakatira kami dito, kaibigan natin yan. So mga kapatid, ay regards kay Robelin ha. May baby na pala siya, babae. Ah, lalaki ba? Ah, sige. Maling balita. Mga chismoso kasi mga tao dito. Hindi, joke lang. Joke lang. Ikaw naman, mami nun, nag-react parang ang guilty. So, ang sabi, there are 12 apostles. Ayan o. Binanggit si Simon, si Pedro, si Andres Bonifacio, Andrew eh. Di ba? Santiago or James, Juan, si Filipo, Bartolomeo, si Tomas, si Mateo yung tax collector, no? Si anak ni Alfeo, si Santiago, dalawa kasing James eh. Isa yung anak ni Zebedee sa verse 2, yung isa naman anak ni Alphaeus. Labadeus. Dami pangalan dito eh. At saka si Tadeus. Judas Tadeus. Hindi si Judas Iscariot, ha? Baka malimutan yun. So mga kayo, no? Sa verse 4, si Judas Iscarioto. No? Mahilig kumain ng Iscariot. Okay? So, dito, makita nyo na tuwing ang isang Kristiyano ay kumuha ng anointing. Kung gusto mo makapagpalayas ng demonyo, palayasin mo muna yung demonyo mo sa katawan. Amen. Yung sarili mo. Bitawan mo ang iyong lumang pagkatao. Amen. Kasi pag pinalayas mo yung sarili mong lumang pagkatao, parang baso yan eh. Paano mo pupunuin ng soft drink ang isang baso kung may tubig? Hindi ba tatapon mo muna yung tubig bago malagay yung soft drink o yung juice? Ganon din ang Holy Spirit. Paano pupunta ang Holy Spirit kung yung spirit mo punong-puno ng espiritu ng alak? True. Espiritu ng
kabastusan, basura. Punong-puno ng kaingitan. Laging galit. Pag pinagsasabihan, hindi mapagsabihan. Sasagot pa. Iinisin pa yung tao. Tapos pag napagalitan, nagdadamdam. Yun ang ibig sabihin. Hubarin mo ang iyong pagkatao. Dati pala sagot ka. Ngayon tinanong ka, hindi ka sumagot. Nagalit naman sa'yo. Baligtad na yun. Nagets? Pala sagot sa inyo. Para sa call center. No talk, sabi nila, less talk, less trouble. No talk, No trouble. more trouble. Kasi trabaho mo yun eh, sa call center. Di ba? Too much talk, trouble. Too much trouble. Less talk, less trouble. No talk, termination. Naintindi? So mga kapatid, ganito lang yan. Hubarin natin ang ating lumang pagkatao. Amen. Alisin natin ang masamang espiritu na galing sa demonyo Totoo. na nag-e-enjoy ka. Palitan mo ng kabanalan ang espiritu banal ng Diyos. Kaya naalala ko yung kwento nung, Lord, hindi namin mapalayas. Hindi namin mapagaling yung tao. Ano ba ang kailangan? Yung sumama kay Jesus sa bundok, nag-meditate, lumapit sa Diyos, sa trono ng panalangin. Pakinggan niyo to. Sa Mark chapter 3, verse 13, pakibuksan nga anak. 3:13. Umakyat si Jesus sa bundok at tinawag sa kanya at siya'y pumunta sa kanila. Luke chapter 6 verse 13. When it was day, he called unto him his disciples, and then he chose the 12 whom he named apostles. So naging disciples muna sila bago maging apostol. Hindi ako pwedeng maging pastor kung hindi ako disciple ni Lord. Hindi din ako pwede tawagin disciple ni Lord kung hindi ako nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Tama. Ano ituturo ko sa inyo? Sarili ko. Ang galing ko naman. Hindi na yan sa Diyos. Kaya, importante, umakyat muna tayo sa Diyos. Sabi nga, Luke chapter 9 verse 1, basahin mo nga yung Tagalog. Luke chapter 9 verse 1. Dali. Bilis, tayong oras. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. So yung kapangyarihan ng mga apostol, minsan ang problema sa ibang churches, sa ibang denomination, sa mga ibang samahan, nagiging sikat yung apostol. Minsan ginagawan pa nila ng statwa. Ang sikat yung apostol. Pero yung aral, yung malalim na aral, nakakasang-isang tabi lang. Minsan ginagawa nilang sikat si Padre Pio. Napapagaling niya si Padre Pio. Pero hindi nila sinaliksik kung ano yung sinabi talaga ni Padre Pio. Yung binibentang libro ni Padre Pio sa isang bookstore, napakalayo sa original manuscript na tinuturo ni Padre Pio. Si Padre Pio nagtuturo ayon sa Biblia. Napakalayo sa nakagisnan ko sa history books. Ang layo. Kaya ayaw nila ituro yung original kasi tatamaan sila ng maling aral. Kaya yung libro ni Padre Pio na nabibili nyo sa bookstore, hindi ako naninira, nagsasabi lang ako ng totoo. Ibang-iba doon sa manuscript ni Padre Pio na nasa Italy. Ang layo, mga kapatid. Na-edit na, Pastor. Edited. Parang scripted.
sa Quadcom. Mga kapatid, huwag kayong gano'n. Ang bilin ng Diyos, pagpagaling na may sakit. Pero bago ka magpagaling ng sakit, anong dahilan? Anong dahilan? Nasa verse 6 o verse 7 ng Luke, ng Matthew chapter 10 verse 6 to 7. Sabi niya, "Go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as you go preach, saying, the kingdom of heaven Is at hand. is at hand." Hindi niya lang sinabing, the kingdom of God is near, is at hand. Narito na ang kaharian ng langit. Sabihin niyo kung mali ako. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ doon sa verse 7, tsaka niya sinabing, heal the sick, linisin niyo mga ketong, buhayin niyo mga patay, cast out devils, freely you receive, freely you give. Huwag kayong magpapagaling ng may sakit na may bayad. Totoo. Freely you receive, freely you give. Binigay ko na yan noong Sunday. Baka hindi nyo pa alam. Pero kung hindi kayo sapat sa pananampalataya, huwag nyo i-practice yan. Katulad yan doon sa Book of Acts. Ay, nakita namin si Pablo. Si Apostol Pablo, Apostle Paul. Nag-cast out ng demonyo. Halika, sama kayo. Kita niya si Philip, pinatungan ng ulo, pinatungan ng kamay para sa Holy Spirit. Nung nakita, nung mangkukulam na si Simon, hindi si Simon Pedro, Simon din yung pangalan. Halika, gayahin natin. Nagpalayas sa pangalan ni Jesus. Ikaw, demonyo, alis! In Jesus Christ's name. Sumagot yung demonyo. Si Pablo, kilala ko. Si Jesus, kilala ko. Who you? Ang ginawa ng demonyo, marami sila, ng espiritu, gumanti sa kanila. Lahat sila, hubad-hubad, sugat-sugat, nagtakbuhan. Nakita nyo kaya hindi biro yung magpalayas ng demonyo. Pag ikaw ay nagpalayas ng demonyo, mga espiritu, hindi po biro yan. Kagaya ng ginawa natin doon sa binisita natin last Sunday. Kasi pag hindi right ang heart nyo, hahanap yan ang damay. Gaganti yan sa ibang paraan. Naintindihan nyo ba? Kaya huwag yung bibiru-biruin yung mga. Kaya nga sabi dito ni Jesus Christ, sa verse 9, provide neither gold or silver nor brass in your purses. Kasi alam ni Lord, hindi naman lahat well-to-do. Magpo-provide ang Lord. Dito sa verse 9, pakinggan yung pagkatagalog ng verse 9. Chapter 10. Huwag kayong mangagbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso ng inyong mga supot. Kahit supot ng pagkain, paglalakad, kahit dalawang tunika, kahit panyapa. Ano ibig sabihin ni Jesus Christ dito? The Lord provides. Amen. Kaya kayo, pag inalok kayong, alika, punta tayo sa bahay ni ganito para ipag-pray, sumama ka. Sagot ni Lord yan. Kung may isipin, ay baka pagkainan doon, wala kaming dalang pera Hindi yun. Pag ministry, oras ng himala, oras ng Diyos, sumama ka. Kaya mangyayari sa'yo, pag hindi ka sumama, bihira lang naman tayo magganyan, hindi ka sumama, umuwi ka lang sa bahay, na mismo yung action ng Diyos. Paano magpalakas ng tao. Nakita niyo naman, lumakas, di ba? Pero minsan sinasabi na, parang dahil may edad na, ganyan-ganyan. Hindi, dapat yung fina-follow up. Hindi pwedeng isang puntaan lang.
Halimbawa, meron din kayong kamag-anak, may sakit, sabihin niyo sa akin para mapuntahan. Naintindihan niyo ba? Amen. Kasi ministry yan, hindi ka pwedeng umangal dyan. Eh. Kaya sabi ito, ang sino mang hindi tumanggap sa inyo, verse 14, ang sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyo mga pananalita, pag-alisan niyo sa bahay, ang bayang yaon, at ipagpag ninyo ng alabok ng inyong mga paa. Ingles. Oh, ano sabi? And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when you depart out of that house or city, shake off the dust. Yan ba, Pastor, yung Of your feet. pagpagana ng paa? Pag pinagpaga mo ng payon, yung blessing haharangin na ng Diyos. Sumpa na yung kapalit mo. Yun. Nireject ka, sabi mo, punta kami. Kung mo ipilit, kaya mo, pagpaga mo ng paa. Wala ka ng curse doon, wala ka ng say doon. Kasi nireject ka ng kusa. Kayo naman, be conscious. Kayo ba ay daanan ng blessing para may gumaling? O isa rin kayo sa magsasabing, huwag na kayong pumunta. So, daanan ba kayo o hadlang? Naitanong niyo ba yun? Likapag na tayo sa inyo, mag-Bible study tayo, sumagot. Naku, pastor, huwag ka na pumunta. Tanong ko, yung bang sagot na yon, hadlang o pagpapala? Maraming ganyan eh. Huwag na, next time na lang. Laging ganun. Gusto ng pastor pumunta, harang ka naman ng harang. So, hindi mo pala kakampi yung pastor mo. Ang kakampi mo, diablo. Mag-isip kayo ng ganun. Pag sa kakakontra nyo. Hindi kasi nag-aalala ako, baka magkasakit ka eh. Ang sa'yo hindi pwede iwanan yung pagkasarili mo. Hindi karapat dapat sa akin. Whosoever does not live by me is not worthy of me. Ikinig ba kayo? Hindi ako nagbibiro. Pakilala niyo ako sa teacher, sasagutin. Ay, hindi pwede, baka ako magalit, hindi mo pa nga nasa bukang papuntahin ako dun. Kinampihan mo na kagad ang job. Kasi umaasa ka sa sarili mong abilidad. At ang pastor nyo, sanay na. Kung ire-reject, okay lang. Basta gawin mo yung part mo. Kasi isisumbat sa iyo. Ang tagal-tagal mo na nag-church sa Risen Christ Bible Church. Takot ka pa rin. Eh, ba't ka pa nagsasamba? Naintindihan niyo ba? Ba't pa kayo nagpe-pray? Ba't pa naihitanggap nyo ng blessing? Tapos pag nagre-require ang Lord sa iyo, tumatanggi ka. Kahit pumunta ka pa sa mas malaking church sa atin, wala, tae ka pa rin. Bakit? Eh, tinanggihan mo nga eh. Pastor, pwede ba kayo pumunta sa Wednesday ng gabi kahit na nakatira kayo sa ganitong lugar, ganyan-ganyan? Alam nga naman tatanggi ako. Hindi naman kita hihingian ng pamasayo, pera. Nabubuhay kami ni Del by faith. Kala nyo ba kay Blessy Galo yung pamasahe namin dito ni Del? Hindi ka. Wala eh, sasagot. Kasi yung ano ko, yung tatay ko, kasi nanay ko. Hindi naman tinitingnan ni Lord kung ano diskarte mo. Ang tanong lang, pwede ba kami pumunta? Yes or no lang, hindi mo magawa. Nasaan yung Jesus na nasa puso mo? Ibig sabihin, yung pag-iisip mo, nasa lumang pagkatao mo. You are in your own self, your own diskarte, your own ability. Hindi na si Jesus Christ ang umiiral. Ang lakas ng loob mo mag-TikTok.
Ang lakas ng loob mo mag-post. Sarili mo, sikat. Pero, pwede bang kahit papano si Jesus naman ang sikat sa buhay mo? Pinakikinggan mo ba yung pagpapalayas ng demonyo? Yung sarili mo, hindi mo mapalayas. Dapat sarili natin muna ang palayasin mo. Ang kapalit nun, si Kristo. Sabi nga sa Galatians chapter 2, verse 20, I am crucified in Christ, yet not I, but the Lord is within me. Sige nga, tingnan mo nga, para ayan, basahin mo. Tagalog, dahan-dahan at lakasan mo. Okay. Galatians 2:20. Pakicheck tong verse ito kung naiintindihan nyo. O ayaw nyo lang intindihin dahil masakit. Ang mga taong ayaw intindihin yan, hindi pa totoong Kristiyano. Hindi na tayo pwede mag-joke pagdating sa ganyang aral. Kasi maraming kahit asawa pa ng pastor, pag matigas ang ulo, sa demonyo yun. Ginaganyan ko yan, yung asawa ko. Demonyita ka pag kinontra mo ko. Kasi nasusulat eh. Sige, basahin mo. Ako, si Pablo ang nagsasalita, kapatid. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Sino raw napako? Ako. Diba? Ako'y napako. Oh. Sige, tuloy. At hindi na ako ang nabubuhay. Oh, hindi na raw siya ang nabubuhay, pero nagsasalita. Anong tawag doon? Zombie. Pero dahil hindi na raw siya nabubuhay, sino ang nabubuhay sa kanya? Tuloy. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Oh, sino raw nabubuhay sa kanya? Kristo. Kristo. Bakit? Siya'y napapako. Ibig sabihin, the Apostle Paul shares the sufferings of Christ. Nakikihati siya, nakikidalamhati siya sa pagdurusa ni Kristo. Ano? Kasama nyo lang si Kristo pag convenient? Ano? Pag may pagpapala lang? Paano naman sa pagdurusa? Hindi mo nga maimbitahan yung kaklase mo, nahihiya ka eh. Ba't ka nahihiya? Kasi tinitingnan mo yung abilidad mo, hindi yung abilidad ni Kristo. Okay, tuloy. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Kamusta na ikaw, kapatid? Tingnan mo si Pablo, nabubuhay sa pananampalataya. Kung wala siyang pananampalataya, ibig sabihin, wala siyang Kristo. Kung wala siyang Kristo, zombie, living dead, patay ang espiritu. Kaya nga dapat hubarin natin ang lumang pagkatao, yung lumang espiritu. Palitan natin ang espiritu ni Kristo. Pati ang pag-iisip, mind of Christ, hindi na yung your mind o never mind. Naintindihan niyo ba ako? Sige, tuloy. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos. Oh. Yung pananampalataya, huwag niyong angkinin. Galing yan sa Diyos. Huwag niyo sabihin, ang taas ng pananampalataya ko. Mali yun. Mataas ang pananampalataya ng Diyos na nasa puso mo. Kaya kinakaya mo. Tuloy. Nasa akin ay umibig. Mahal na tayo. Siya ang unang umibig sa atin. Ang problema, iniibig nga ng Diyos tayo ayaw nating ibigin si Kristo. Kaya pagdating sa Bible study, pag sinabi mong punta kami sa inyo, ayaw mo. Kasi ayaw mo mapahiya. Ang totoo nun, hindi naman hinahanap ng pastor. Kung mabait ka sa bahay, dito ka lang mabait. Ang gusto ni pastor o ni Lord, sa pamamagitan ni Lord, bigyan mo ng puwang, makapasok ang salita ng Diyos. Ngayon, kung nireject nila, at least hindi ka na guilty. Bakit? Pinapasok mo yung salita ng Diyos eh. Oh, naintindihan niyo ako. Kaya nga ang pastor nandiyan kasi yung hindi mo kaya gawin, gagawin ng pastor. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Eh hindi, ay ayaw namin papasukin si pastor, nakakahiya. Nakakahiya si pastor. Bakit? Abilidad ba ni pastor ang pinakikita niya? Ba't ka ba nag-aral ng salita ng Diyos kung hindi mo gagamitin? Tuloy. At ipinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kung binigay ni Kristo ang sarili niya sa'yo,
Bakit hindi mo maibigay si Kristo sa mga mahal mo sa buhay? Sa mga kaklase mo, sa mga kaibigan mo? Kung wala ka mang kaibigan, at least nag-try ka, dalhin yung salita ng Diyos. Paano? Padaldalin mo yung pastor mo sa kapal ng mukha kong to. Hindi ako nahihiya. Di bali na makapal ang mukha ko sa Panginoon, kaysa makapal ang mukha ng iba dyan, tumatanggi kay Kristo, tumatanggi sa Diyos. Sino ngayon makapal ang mukha sa atin? Oh. Tuloy mo yung Ingles. Basahin mo ulit yung Ingles, kapatid. Gandahan mo. I am crucified with Christ. Who is crucified with Christ? I am. Paul. Never, Apostle Paul is the I am there. At kaya ako in Ingles, kasi may iba mahina sa Tagalog. Baka mamaya may foreigner dyan, foreigner. Sige, tuloy. Nevertheless, okay, go. nevertheless, I live, yet not I. Oh, sino raw nabubuhay kay Pablo ngayon? Hindi siya. Nevertheless, I live. But who? Christ. Tuloy. But Christ lives in me. Oh, sino daw nabubuhay kay Pablo? Christ. Christ. Go ahead. Go. And life. And the life which I now live in the flesh, Oh, what I life? In the flesh. Buhay ka pa, si Kristo nabubuhay sa'yo. Huwag kayong mag-amen pag sinabi kong bumisita tayo, tapos ayaw nyo. Hindi kayo Kristiyano. Sorry, sasabihin ko yan talaga sa inyo. Tuloy. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Oh, yan ba inisip nyo? Paano yung mga mahal sa buhay natin hindi nakarinig kay Kristo? Bakit? Pag pumunta ba ako sa bahay nyo, kailangan yung gumastos? Kami naman namamasahin na ni Del? Kukontra kayo. Sino kinontra nyo? Ako ba? Si Kristo. Sige, sagutin nyo ako. Kamusta na buhay Kristiyano mo? Bakit natatakot ka, minamata ka ng mga kaklase mo? Sabihin nyo sa pastor, gusto nyo magpakain pa tayo para makinig lang sila eh. Sa classroom nila, kaya nating gastos na yan. Daliin ko lang yung worship team, isang bakasyon lang ni Ieron at ako magdadalakdak doon. Oh. Walang problema, pera walang problema. Ang kailangan yung puso nung gagawa ng imbitasyon. Halimbawa, ganito, advisor nyo, ma'am, pwede ho ba makiusap sa inyo? O bakit, Vic? Ay, Jubel, bakit? Meron po kaming, pastor. Hindi naman ho siya magdadala ng relihiyon. Gusto lang po niya magkaroon ng oras sa klase natin para ibahagi ang relevance ng salita ng Diyos. Hindi sekta. Ganun lang, oh. Oh, kailan natin makausap yung pastor? O kaya sabi niya, hindi pwede. Sa bahay na lang daw niyo. Gawan niyo ng paraan. Kung magpapalusot, sagutin niyo kagad. Ganun. Hindi yung, sabi ni ma'am, hindi daw pwede. Huwag na lang. Tingnan mo ugali. Di pa sinusubukan. Pagdating ng huling araw, dadating si Jesus. Jobel! Oy! Julia! Inimbita mo ba yung teacher mo? Nagagalit yung teacher mo, ha? Ginaganon ko, you. Nandito kami sa University of Impierno. Ikaw nandun sa langit. Dapat dito ka. Kasi hindi mo naman pinakilala si Jesus sa amin, eh. Yun lang. Sakit. Kikinig ba kayo? Amen. Sabi mo, ba't hindi mo kami inimbita? Kasi kakalasi mo naman kami, sa nursing, Eh, hindi, di ba may Christian church kayo, yung pala hindi ligtas? May church, hindi pala ligtas. Sana nakilala namin yung pastor mo. Wala naman sa laki ng church yan, eh. Ituturo ang Biblia, yung totoong aral. Paano maligtas? Ang dami dyan, ang laki ng church. Lagay sila ng lagay ng pera, ang lalaki ng mga offering box. Tanungin mo yung nagbibigay, hindi alam. Hindi pala ligtas. Naintindihan niyo ba ako? Pag kayo nag-imbita, hindi ibig sabihin ligtas yun o hindi ligtas. Kasi parang ikaw na ang Diyos na nagsabing, ito kaya hindi ko na inimbita kasi ligtas na to, Christian. Sino ka?
May discernment ka ba, kapatid? Ayun ang sabi ni Pablo, ako'y nabubuhay sa pananampalataya ng anak ng Diyos na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Question. Sa mga maling salita, magbigay kayo ng salita na mali. Highway! Ba't tinawag na highway? Binabaha yung EDSA. Di ba pag highway, mataas na daan? Ba't binabaha? O, dapat hindi tawagin, kaya pinalitan yon, hindi na highway. Dati, highway 54 yan eh. Yung EDSA. Ginawang EDSA Avenue. Para lang maganda pakinggan. Binabaha eh. Hindi na EDSA Highway. Lowway? No? Dapat, tama ka doon. Dapat low way, binabaha. Ed Saloway. Di ba? Hindi, naging no way eh. Yung sumobra lakas ng ulan, pati bus hindi makadaan. Ang tawag doon, saidsa. Nasaid na yung daan. Tingnan nyo. Kaya mga kapatid, ang tanong ko, kung iisa lang ang daan, EDSA, monumento, hanggang Baklaran, mula sa Ama at Anak, yun lang ang daan. Bakit hindi? Ba't pinagkakait mo pa sa tao? Ilan na ba ang binalak mong mag-imbita? Ano ka? Papasok? Uuwi. Papasok? Uuwi. Hindi ko sinabing huwag ka mag-aaral. Ang sinabi ko, magdala ka ng kaluluwa. Kahit hindi mo best friend. Pastor, magastos eh. O, bigyan kitang pera. Ano ba ginagawa niyo sa pera niyo pag binibigyan kayo ni Lord? Sa amin nga, kulang pa. Talaga magkukulang. Subukan mo, buksan yung sarili mo sa Lord. Magbubukas yan. Dadaan. Naalala ko noon, tagal ko na sinare sa inyo ito. Una, tumatanggi sila, magpastor ako. Kasi daw pag pastor, maghihirap. Tingnan mo naman sa timing ng Diyos. Kung kailan 60 years old ako, nabuo tayo. Naging church to. Ngayon, ang tanong ko, hahayaan nyo lang bang hanggang ganito na lang tayo? Sa pag-isipan nyo rin. Sa buong buhay mo bilang Kristiyano, ilang kaluluwa na ang nadala mo na naligaw ng landas at nung nagpunta rito, nabago ang buhay. Ang dami ko nang nadala kay Kristo, nabago ang buhay. Meron din iba, hindi nagbago, nagbalik loob sa nagbalik loob sa lumang buhay. Pero, lamang yung mga taong nadala natin sa Panginoon. Amen. Na nagbago buhay. Amen. Kasi meron pa tayong tinatawag na free will. Pero ang mahalaga, ginawa mo ba ng paraan madala sila sa yung nga lang yung mga pinopost ko hindi ka na kailangan magdaldal i-share mo lang kung i-reject nila, okay lang basta ginawa mo yung part mo. Amen. O baka isa ka rin sa hindi naniniwala sa akin. Yun lang. Kasi karamihan ng aral na sinishare ko, sinimplihan ko lang. Pero kung lalaliman ko yan, kahit isang linggo ako magdadadaldal, hindi ako mauubusan ng lesson. Kasi ang kodigo ko, salita ng Diyos. Hindi ko kodigo sarili ko. Ang kodigo ko, ang Holy Spirit, ang Biblia. Kayo, masasabi niyo ba yan? Wala naman yan sa pagalingan sa Biblia. Di ba naalala mo, J.M. Del, napahiya, hindi ko alam na pastor. Akala, wala akong alam. Nagulat nga ako, si J.M. nakita, pastor pala yun. Taga-oneness.
Gusto ko hiyain sa jeep. Wala naman akong topic na binuksan. O, tingnan mo, pag ready ka sa Panginoon, hindi ka mapapahiya. O, tingnan mo, sino napahiya? Di siya. O, di ba? Sinabi ko pag nang asar pa ako. Pita-pita eh. Pero ang tanong ko, ano natutunan mo? Be ready. Very happy. Magbasa ng Word of God. Meron nga akong yung pumunta kami sa Santa Maria, bumili lang kami ng pagkain topi kasi wala sa pulong buhangin. May nakausap ako, iglesia. Pero naramdaman ko yun. Hindi ko alam na iglesia sila. Kabataan. Pinaliwanag ko yung tungkol sa kaligtasan. Alam mo kung anong binuksan kong topic? Si Kristo ba ay Diyos o tao? So, nalaman ko rin yun nila. May ibang tao na naniniwala si Kristo ay Diyos. Hindi tao. Tama rin yun, sabi ko. Tapos napunta kami sa topic. Merong mga tao naman naniniwala si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Tama rin yun. Kasi lahat yan nakasulat sa Biblia. Ba't ko kukontra yan? Tingnan niya ha. Sabi naman ng iba, ang Diyos daw ay iisa. Tama rin yun. Hear Israel, Lord. One Lord, one baptism. Hear, O Israel. Di ba? Meron naman nagsasabi, tatlo sa iisa ang Diyos. Tama rin yun. Walang Trinity sa Bible. Pero may 3-in-1, parang kape. May creamer, may sugar, may coffee. O, saan mo makikita yun? Tama rin. Ba't sasabihin mo mali? Matthew 28, verse 19 to 20. Teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son. Hindi names of the Father and of the Son. Hindi rin name of the Father and of the name of the Son and the name of the Holy. Sinabi, singular, name of the Father. Tapos tinagalog ko, kinog ko sa kanila. Nagulat sila. Di ba naririnig nyo kahit sa Katoliko? Ba't mo sasabihin ang Katoliko? Mali. Nasusulat sa Biblia. Sino ngayon ang tama? Yung oneness? Yung Iglesia ni Cristo? O yung Pentecostal? Lahat sila tama. Ang problema ang tao, nakikipagkontrahan, pasikatan. Lahat naman yun nakasulat sa Biblia. Sabi naman ng Jehovah's Witness, ay mas malaking Diyos ang Ama. Si Kristo, maliit na Diyos. Tama rin, nasusulat eh. Ba't mo kukontra eh? O, di wala tayong kalabang sekta, sila lang ang kumakalaban sa atin. Kasi walang bunga ang debate. Ang umiiral, kayabangan. Pag nasusulat sa Biblia, huwag mong kontrahin. O, kung ano nila, kaya sila, ayaw nila basahin yung sitas, laban sa kanila. Ako hindi. Binabasa ko lahat. O, ngayon, nagulat kayo. Yon ang kagandahan ng church natin. Wala tayong kalaban. Yun lang naaabot ng wisdom nila na binigay ng Diyos, tao lang si Kristo. O, ito argument. O, kung si Kristo hindi tao, paano mo ipapako ang Diyos? Hindi naman namamatay yun. Kaya nagsalaman siya. Philippians chapter 2, verse 6 to 7, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At nagkaroon siya ng anyo ng tao, isang alipin, naging masunurin kahit sa krus. Kung hindi naman Diyos si Kristo, sige nga, saan ka makakakita sa Biblia, pag nagpasalamat ang tao, sinamba si Jesus, pati mga alagad niya, meron ka bang pwede ipakita sa akin sa Biblia na sinabi niyang, huwag niyo akong sambahin? Sabi ng mga alagad, sinasamba kita, kasalanan bang sambahin kita? Wala ka nakita si Jesus, kinontra, huwag niyo ako sambahin. Hindi rin mali yung mga nagsasabing si Kristo ay Diyos. Malinaw ba? Tanungin niyo sarili niyo, kailan ba kayo nag-anyaya pumasok sa bahay niyo ang Bible study? O sa inyong eskwelahan? Dapat meron tayong midweek service
tuwing Wednesday. Yon ang dapat isipin. Hindi pwede yung dahilan na, kasi ganito, kasi ganito. Hindi pwede. Yung mga may schedule, wala namang ginagawa, dapat tuloy yung BS natin. Kung hindi kayo makakapunta, hindi natin maitayo, sana man lang makita, nawa, makita ko. Kahit sa mga pinopost ko, uma-attend kayo. 15 minutes, ano ba naman yung 15 minutes? Pinakamatagal na yung 30 minutes. Makikita nyo yung post, may aral. Pag-isipan yung maigi, pagpapagaling. Paano ka magpapagaling? Magpapalayas ng demonyo. Yung demonyo mong isipan, hindi mo mapalayas. Bakit? Ayaw mo ng salita ng Diyos eh. Ang pagpupuri, hindi puro pag-awit lang. Amen. Ang totoong pagpuri, may puwang sa puso mo ang salita ng Diyos. Sinasabi niyong Panginoon ako, bakit gusto niyo akong patayin? Bakit wala sa puwang sa inyong puso ang mga sinasabi ko na narinig ko sa aking Ama? Tama ba? Pag sinabi ni Pastor, pupuntahan ko kayo kasama ni Pastora, ano'y dadahilan? May pasok kami kahit wala. Oh. Na-discover ko, may ganun dito sa atin. Eh. Sige nga. Doon pa lang sa Facebook post, makikita mo na. Kailan pinost? Anong oras? Tapos sasabihin, wala kami. Oh. May pasok kami. Hello, nakikinig ba kayo? Kaya ito na yung huling pag-anyaya ko sa inyo. Baka bukas wala na kayong opportunity magdala. Baka mamaya mag-earthquake ng Big One, patay ka na. Tatanungin ka sa kabilang buhay, kailan mo ako dinalahan ng kaluluwa sa langit? Kamusta na yung magulang mo? Napakilala mo ba si Pastor ulit? Para pasya lang kayo? O kinahihiya mo ang sarili mo sa Diyos? Hindi ganon. Alam na ng Diyos yun eh. Ang tatanungin lang naman ng Diyos, dinala mo ba si Pastor sa bahay ng nanay mo o ng kapatid mo para makilala si Kristo? At ang pagdala lang kay Kristo, hindi biro. Hindi naman kagad sasabihin, oy, magtamanggap kay Kristo. Hindi. O, di ba nakita niyo ako paano ako nag-approach? Sinabi ko ba, oy, magbago na kayo. Ganun ba ako magsalita? Eh di lalong nagalit yun. Oh. Ang pagiging pastor, hindi biro yan. Experience yan. Naranasan niyo bang buhusan kayo ng mainit na tubig? Nangangaral ka. The old way, old-fashioned way. Naranasan ko yan. O kung ayaw mo ng mainit na tubig, binuhusan ka tubig na may yelo. Halika, punta tayo doon sa Midtown Subdivision, sa may Antipolo. Bik, halika, mangaral ka doon. Mangaral ako. Yung kapitbahay nila, sarado. Binuhusan kami ng tubig na may yelo. Naka-long sleeve pa ako noon. Sumulong pa ako nun. Binuhusan kami ng malamig na tubig. Yung na-experience yun ni JR. Iba pa yun. Ihi sa may barangka. O, hindi naman ako natamaan. Ang natamaan, yung kamag-anak niya. Nagalit, yung kamag-anak niya. Tawan-tawa si Bayaw. Kita niyo kung ano experience ko. Pag ikaw ay may Kristo, manindigang ka, huwag sa salita, sa gawa. Ang hirap, no? Hindi mahirap yung poprotektahan ka naman ni Jesus eh. Nangako eh, I have overcome the world. Kung mahal niyo ako, dalhin niyo ang inyong krus at sundan niyo ako. If you love me, carry your own cross and follow me. Amen. Huwag yung tuwing may halika, kain tayo Jollibee. Pupunta yan, may oras yan. Pero subukan mo. Halika, punta tayo sa bahay niyo, kausapin ko yung tatay Sa nanay. normal.
Huwag ka pumunta. Yung pala napagalitan ng tatay nanay. Sa akin naman, kahit pagalitan ka ng nanay tatay mo, kaya kita ipagtanggol eh. Tsaka hindi ko naman naaawayin. Ang importante, madala lang yung gospel doon. Pag narinig nila ang salita ng Diyos, natikman nila, okay. Di okay. Kung hindi, hindi. At least, nagawa niyo yung part nyo. Halika, papakilala kita sa pastor namin sa College of Nursing o sa College of Engineering. Sama ka, pastor. Kaya lang, pastor, wala tayong pamasahe. At least, sabihin nyo na maaga, magagawan ko ng paraan. Pastor, kailangan doon pamirienda. O, sige, gusto mo, pati ikaw, pagmiriendahin ko eh. Kung masaya ang gawain, tanongin mo kay Mase nung araw. Di ba? Pag pupunta tayo sa Pedro Pedrito, hindi ako umaalis nang wala akong bala. Paano ka paniniwalaan? May panlibre lang ng Pedro Pedrito na pizza, wala kang mailabas. Sa Marikina yan, ah. Sa Marikina pa lang yun, ha? Panahon pa ng Marikina days yun. Shakey's pa, ano? Oo. Ako, pag alam ko, ito ha, didiretsuin ko kayo. Kailan ako nag-request kay Michael, magkakaroon tayo ng worship sa Santa Maria? Nagbigay ba ako ng pang-gasolina? Nagbigay ako. Oh. Alam mo, Kel, pasensya na, ha? Abunuhan mo muna. Tapos nangangaral ka ng salita ng Diyos. Pagpapala, hindi mo man lang mapanindigan yung pamasahe. Tama ba, Kel? Oo. Huwag ganon. Pag ikaw tumayo sa salita ng Diyos, tayuan mo. Man. Kung ikaw'y Kristiyano, may utang ka, bayaran mo. Pwede ka pa umulit. Hindi yung uutang ka, kailangan mo ngayon para ka may perang pinatago doon sa tao. Ako, pag umeheram, oy, heram ako, Brad, mangheheram ako, hindi ko na sabihin ko sino. Mangheheram ako kasi baka akala nagpaparinig. Mangheheram ako heheramin ko sa 25, ganito babayaran ko. Kumukuha pa ako ng witness. Tama ba? Kasi uso ngayon yung, ay hindi ako yan. Oh, nag-aaway tuloy, nakakaya, pastor ka pa man din. Sinungaling ka pa. Oh. Nag-gets nyo? Iba hindi marunong umutang eh, tuturuan ko kayo. Pag utang kayo utang on the spot. Ginagawa niyong milyonaryo, ginagawa niyong Tony Boy Cuangco, ginagawa niyong Manny Pangilinan. Akala mo may pinutago kang pera. Akala mo ATM. Nasaldihan ako ng kapatid kong gano'n eh. Nung hindi ko pa alam ang buhay. May punto eh. Heram ka, bigyan mo rin siya ng pagkakataon, magkarap ng pera. Yung may heram ka lang, minamadali mo pa. Huwag kang heram na bukas mo na kailangan. Huwag gano'n. Mga tao talaga. Tapos pag hindi mo napairam, dadamdam, magagalit. Parang tanga. Dapat, sabi mo, kailangan kong meram sa April 16 Ganon, hindi yung... Kunyari, kay Kyle ako, kunyari humiram. Kyle, pahiram bukas ko kailangan, pwede. Siyempre, sasabihin nun, wala. Wala pa sweldo, may binayaran ako. Hindi mo ba inisip, may pamilya rin yung tao. Dapat, pag humiram ka, i-schedule mo rin. Huwag yung parang inuutusan mo si Michael, inuobliga mo, Kel, kailangan ko lang ng pera bukas pahiram naman. Tama ba yun? Parang inuutusan mo yung tao? Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Diyan makikita pagka-Kristiyano mo sa pera. Meron akong kilala, lumapit din sa akin. Meron yung mga umiram sa akin. Tawag pa, pare, biglang nagparamdam. Pare, pwede mo makahiram ng 1,000. Pakinggan nyo, Kailan mo kailangan? Sana ngayon O sige, pahiram kita. Pero, ako maya lang. Tumayag? Yes. Nung bayaran, sabi ba naman sa akin, wala akong wala akong maya pwede ba Gcash na? So, gusto ko, para mabayaran ako, may budget din ako. Tama? Pumayag ako. Nabawasan pa ako ng pera. Wala naman akong card sa Gcash. Kaya nung lumapit sa akin nito, hindi ko na pinahiram. Doon pa lang sa bayaran pinipilit mo Gcash. Nabawasan ako. Ako hindi. Pag humiram ako, sinasama ko pa yung charge ng Maya kung Gcash account siya. Tama ba? Mali.
Iba walang pakiramdam eh, porket ang bait ng tao, pinahiram ka, ayaw bayaran yung 15 pesos o yung 20 pesos. Mali yun. Kaya tayo bilang Kristiyano, mag-ingat tayo. Mapapera, pananalita, mag-ingat tayo. Pag humiram, bayaran. Magbayad. Thank you. Oh. Thank you na lang. Di ba? Hindi nga thank you ang ginagawa pag pinahiram eh. Alam mo ko ano? Wish ko lang. Yung negosyo naman na nagpapahiram, nandadaya pa. Ang usapan, bayaran mo ng ganitong date, bayaran mo. Biglang magugulat ka, you have an outstanding balance. So, lokohan ha, yun pala gusto mo ha. Tingnan natin kung mananalo ka sa akin. Hindi mo mga ganong kumpanya eh. Experience is the best teacher next to God. Amen ba? Next to God. Amen. Hello, nakikinig ba kayo? Huwag kayo makikipag-deal ng hindi nyo pinag-aaralang maigi. If you are in doubt, consult your pastor. Marami na akong experience sa edad kong to. Namimili ako ng kausap. Pansinin niyan, di ba? Nung nag-outing tayo, di ba? Pag may nakita akong mali, makikita mo, hindi na lang ako kikibo o tutulugin. Tulugan ko na lang. Pag hindi, pag may nakita akong mali. Ganun ang ugali ko. Kaysa magsalita ako ng masakit, baka magdamdam, mag-backslide. Itulog ko na lang. Eh, yun ang turo ni Lord eh. Kaya kayo, huwag naghahanap si Kristo ng mananampalataya. Ito na ang huling mga araw. Meron ba ako nakita sa huling mga araw na merong pananampalataya? Ngayon, kung kayo ang tinatanong ni Lord ngayon, masasagot mo ba yun? Pwede mo ba sagutin? Ako yun, Lord. Sige nga, magdala ka ng kaluluwa kung totoo kang ligtas. Try, Pastor. Mag-try kayo magdala ng kaluluwa. Kasi hindi kayo makakapag-amen sa harapan ko at sa Diyos kung hindi nyo kaya magdala ng kaluluwa. Totoo. Totoo naman. Hindi mo kailangan maging close friend mo yun. Kung problema mo, panlibre para lang sumama sa pamasahe, tell me now. Pero siguraduhin mo, madadala mo sa church. Baka naman dinahilan mo na, ay, basta may dadalhin ako. Kailangan ko ng 500 pamasahe. Eh tapos diyan ka lang nakatira, oh. Sa Duhat, katabi, paralel lang sa Duhat Street. Tapos nagdala ka, bata pa. Ito lang mo pinayat. Mali, 500. Dapat mga teenager na yan, adults. Mga 10. Magkano lang ang tricycle? Kasya yung 3. Oh, sobra pa yung 500 doon. Hindi niyo ako maloloko dahil ako yung pastor na nagpupunta sa bahay-bahay. Hindi ako yung pastor na pinanganak kahapon. Yung mga pastor ngayon na di kotse, tapos hindi naman makapunta sa squatter area. Ako nakakapunta. Hindi ako lang, nakita niyo ba ako pumunta sa isang bahay, pinitasan ko itsura ng bahay. Totoo. Hindi ganun ang pastor, hindi katulad ng ibang Amerikanong pastor. Hindi pupunta gusto sa subdivision. Ayaw pumunta sa tenement malapit sa Roosevelt. Kainta. Ang lalaki ng bahay sa White Plains, doon nagre-rent. Tapos yung mga miyembro, nagre-rent, pobre, room for rent. Tapos ang lalakas kumubra ng offering, di naman itinutulong sa gawain. Yan ang kano. Di naman lahat, pero karamihan. No. Di ba nasubukan nyo na yung sumulong? Hindi ko kinumpleto yung pangalan ng church. Sumulong lang. Sa Antipolo. 4 na yung branch. Sige, mag-isip kayo, mga kapatid. Magdala kayo ng kaluluwa, huwag nyo i-expect puro ako lang. Hindi gaya ng katawan ko mag-isa lang.
Hindi ko nirereklamo yung pamasahe namin back and forth 500 papunta rito every Sunday. Ang nirereklamo ko, mamunga kayo ng kaluluwa. Kasi kayo rin makikinabang pag dumami tayo. Totoo. Naging faithful. Totoo Kaya ka naman. na naman, totoo, hindi mo naman ako sinusuporta. Huwag kayo dadaldal kung hindi nyo kaya panindigan. Naintindihan nyo? Ang dami yung kaibigan. Nagbi-meeting pa kayo sa likod ng bahay. Oh. Nasabi mo bang, Likap, subukan natin si Pastor kahit magturo ng Bible kahit isang araw lang. Kahit i-reject nila, kapalan mo mukha mo. Sabi mo, si Pastor pagsalitain ko, mag-Bible study tayo. Pag-pray natin yung mga kamag-anak natin na may sakit. Hindi na nga ako magsasalita. Magdala kayo ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi lang ang sarili. Marami na ako na-enkwentron tao. Intindihan niyo? Yan. Kikinig ba kayo? Ayan. Kasi ang bunga ng totoong ligtas nakakadala ng kaluluwa. Kahit umalis sila sa church, yung ginawa mo, tama yun. Naalala mo yung dumating dito? Ganon ang ibig sabihin ko. Kung ayaw nila magtira, di okay lang. Nagawa mo part mo, mag-imbita ko ulit. Ganon. Ngayon, kung namumblema ka sa pamasahe, re-reimburse ko. Oh, yan ang usapan. Siyempre, sabi mo, Pastor, pinakain ko na ganito. O, dali mo yung resibo. Abot ko siya ibayad. Akala nagbibiro ako. Ikaw nga, walang resibo ng reunion mo eh. Masyado kong mabisyo. Kala mo naman lahat kay Bless. Kunyari pa to. Sumbatang kita dyan. Nag-aaway oh. Sa pulpito, hindi dinig. Hindi naintindihan mo. Kung si Del nga sa reunion dahil sa birthday niya, yung pagmamahal ko sa kanya, lalo na kay Lord. Oh. Ang ministry is about giving. Sabi ni Pedro, silver and gold have none I, but at the name of Jesus, arise and walk. Wala akong ibibigay sa inyo. Tumayo ka sa pangalan ni Jesus at maglakad. Ano ibig sabihin ni Kristo yon? Ay ni Pedro doon. Hindi naman tungkol sa healing yun eh. Kung ikaw ay Kristiyano, huwag ka mag-stick to the bottom. Bumagsak tayo agad. Huwag kang bibigay. Pag nasaktan, umiyak, naririnig ni Lord, bobolja ka ni Lord yung mga taong nagpaiyak sa'yo. Totoo yan. Ay, nako. Wala. Meron ba akong iniyak sa Diyos na hindi niya sinagot? Sabi ni Lord sa akin, nung una, magpastor ka, buuin mo yung church, magiging church yan. Ilang pamilya rin. O, tama, nangyari. At maraming mababago sa buhay niyo mag-asawa. Pati mga anak mo magpo-prosper. O di ba nagkatotoo? O. Si Toyang, pag hindi willing, halimbawa, hindi pumayag kay JM, JM, huwag ka na mag-church. Dito ka na lang, hintayin mo ako sa LCC. Tapos hindi nag-church, hindi nag-special number. Tanda mo, relasyon na hindi tatagal. Believe me. Oh. Lahat ng nakakonect dito, sabihin nyo, kami nga nawalan, ganito, ganyan, nabawasan, ganyan. Binabalik ni Lord. When God closes a door, usually He opens a bigger door. Iba hindi. Wala akong trabaho. Ganito, ganyan. Hindi, bibigay ni Lord. Ang pangit umiyak ni Pastor. Hindi naman ako umiyak yung tawa. Kontra to kayo. Mami, use your knowledge, not your Ang nose. pangit mo umiyak eh. Kala mo naman siya maganda umiyak. Mukhang baboy na pala ka. Huwag na tayo. Oo. Tama yun. Amen na.
Masamang espiritu ng palaka. Alis! Ingin na. Upo ka, upo ka. Natatakpan yung camera. Mami, huwag mong tapat yung ilong sa camera. Kala na kuweba eh. Huwag ganyan, dilim-dilim eh. Paggrabe ka naman. So makita niya, mga kapatid. Tontuwa ka, ha? Ah. Buti nga naginsing sila, tumawa eh. Ano gusto mo, So, umiyak ginawa din nyo. sila. So, ginawa nyo. Sige, Jobel, huwag kayong tumawa, umiyak kayo lahat. Isa. Umiyak kayo lahat. Mase. Oh, mas masagwa. Oh, nandiyan pa sila Blessy. Patapos na tayo. O, umiyak na kayo. Grabe ng call. Eh, ayaw kasi nito gusto. Huwag tatawa eh. Ano gusto mo, umiyak. Ano kung katatawanan, ha? Tapakan pa. Buti nga may libangan kami, ikaw eh. Oh. Porket bago yung polo shirt mo. Siyempre, bigay ng anak ko yun eh. Mga anak ko. Bigay ni Eko tsaka ni Bless yun. Bagay. Nasa panahon. Pero sa harap ko, bibuit pa ako. Naintindihan niyo ba? Naintindihan namin, Pastor. So, next Sunday, mag-expect ako magdala kayo ng bisita. Kung kailangan nyo ng pamasahe, sabihin nyo sa akin. Hindi naman mamamasahe yung dadalhin nila. Ay, joke lang. Sino ba yun? Joke lang, Pastor. Ano ka ba? Sa Diyos o sa demonyo? Kasi wag mo akong kinukontra eh. Oh. Ngayon, ang tanong ko, ito. Magdala kayo ng bisita. Hindi nyo kailangan best friend. Magdala kayo ng bisita. Magdala kayo ng bisita. Malapit na dumating si Kristo. Nung nagka-full moon, isa yan sa sign. Every time na may full moon, nag-post ako. Nandun yung prophecy ng red moon, yung prophecy ng solar eclipse, ng buwan. Solar eclipse yun kasi lunar eclipse, yung penumbra, yung shadow ng earth, at saka yung umbra, nasa sentro ng buwan, kaya kulay pula. Ngayon, dahil pula ang buwan, sign of the coming of Jesus Christ. Eh, hindi pa dadating. Di ba si Jesus dadating anytime? Tingnan niyo ang nangyari sa Iran. Ginera ng Israel. Kasama ng US. Ang Iran ang dating Persia. Yan ang dating Persia. Dati rin kakampi ng Israel yan. Pero yan din ang sumako sa Israel. Noong panahon ni Queen Esther at ni Ahasuerus, yung king ng Iran. Niligtas ni Uncle Mordecai. Ang kanyang pamangkin na pinalaki niya, inadak, si Hadassah. Si Hadassah, yun yung kanyang Jewish name. Pinalitan ng Iranian name, Esther, meaning Ishtar, star. Tapos yung mga panahon na yun, may balak patayin si King Ahasuerus. Doon galing yung salitang suero, kasi yung blood transfusion na uso sa Iran. Maraming hindi nakakaalam nun. Nurse ka pa naman. Kaya nga Ahasuerus, suero eh. Gulat kami, alam din sa medicine yung pastor mo, no? Oh. Kaya, sabi nga ng doktor, pag tumatawa mag-isa, pabayaan ko na lang. Ang pangalan ng pasyente si Del. Si mama kasi. 90. Iram, iwan. Oh, may makagat ka ni... Ano tong mga tao? Sabi mo kasi Iran eh. Sabi ni ba si Iwok? Iran, bansa yun, tanga. Ay, oh. Yung dating Persia. Hindi na lang po siya naging Iran, naging iwak na. Iwok nga, Iwok. Run kasi. So, dito hanggang dito na lang tayo. Iran, iwak. Ijok? Tayo. Patugtugin mo nga yung isang kanta dyan ng kahit anong kanta. Yung itataas kita. Nakakatuloy. Isa lang makaganda eh. Saan dito? Itataas kita.
Ay, sorry. Hindi naka-open. Gaano nyo itinataas ang Diyos? This PC. This PC. Kailan kayo naging committed sa Panginoon? Documents. Documents. Praise and worship. Praise and worship. Turo mo kasi! Bibilipas ako. Alam mo, duling ako eh. Yan. Gusto ko yung version. Meron na ako yan sa bahay. Bigyan kita ng kopya, no? Nakasam. Sabay-sabay natin itong awitin. Pag ginawit niyo ito, huwag yun napipilitan. Habang may hininga. Habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoon Jesus, Minamahal kita. lakas. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Habang may hininga Sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sini-church no, minsan pa, habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Minsan ka church, habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas
Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Yes, Lord. Kahit pataas namin, Panginoon, kita. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito na nagtagumpay po ang iyong gawain. Sige, church, no? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papurit pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. Sige na, oh. Okay na po, sige po, dito na po nagtatapos ang ating gawain, and see you ulit sa Sunday, every 1 and every 2 and every 3. Special number sa Sunday. Ang special number na ini-expect ko magdala